Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions from one of our followers. At ito ay sinisend sa ating, matagal na itong sinisend sa ating FB page na ito. So anyway, let's do number 1. Medyo madami-dami ito. Let's do number 1. Hanapin daw natin itong nasa question mark. Anong meron dito? This is, i-write natin baka hindi klaro. 17 plus 47 equals 7 plus kung ano naman dito. Yung question mark, pwede natin yung lagyan ng X, Y, Z, or letter N para sa hinahanap natin instead na question mark. Pareho lang yan, ha? Okay. Unang-una, i-add muna natin ito. 17 plus 47, this is 64. Now, yung 7 dyan, since positive yan siya or pang-add siya sa ating variable n, kapag ma-transfer, anong pare sa add-add, mag-minus tayo or negative 7 equals n or yung question mark natin. 64 minus 7 and this is 57. Therefore, ang hinahanap natin ay 57. Nasaan yan siya? Letter B. I-double check natin. Bale, i-add lang natin itong, i-add muna natin ito, which is equal to 64. Hanap lang tayo sa choices kung saan dyan na kung i-add natin sa 7, that will give us 64, which is katulad nitong 57. 7 plus 57, and this is 64. So, equal na sila. Ibig sabihin, yung sagot nating 57 ay tama. Let's do number 2. So, we have 33 plus 18 equals 29 at yung question mark natin dito. Ganon pa rin yung process natin. So, i-add natin sa 33 sa 18, this is 51. Again, so 29, since positive siya, kapag matransfer magiging negative 29 or minus 29 para makuha natin yung hinahanap natin. 51 minus 29, this is 22. So, ang sagot dito ay 22. Now, kung i-double check natin, so i-add lang natin ito ulit. That is 51. So, hanap lang tayo dito sa choices kung saan dyan na kung i-add natin dito sa 29 natin, that will give us 51. At isa na nga itong 22. 29 plus 22, and this is 51. So, equal na sila. Ibig sabihin yung sagot nating 22 ay tama. Next, number 3. So, i-add natin itong 56 at 81. Tapos, 44 plus yung hinahanap natin. 56 plus 81, this is 137. Tapos, itong 44, since addition siya or positive yung 44 kapag matransfer pang minus na siya dito sa kabila. 137 minus 44 and this is 93. So therefore, yung question mark dyan ay yung 93, yan na yung hinahanap natin. Now kung mag-double check din tayo or isang paraan para mahanap natin itong 93 na ito, so i-add muna natin itong si 56 sa 81. This is 137. Now, maghanap lang tayo sa choices kung alin dyan ang i-add natin sa 44, that will give us 137. At ito na nga si 93. 44 plus 93 and this is 137. So, since equal na sila, ibig sabihin tama ang sagot nating letter A. Next, number 4. 44 minus yung question mark equals 15. Ano kaya yung hinahanap natin dito? So, ang gagawin na lang natin, itong minus na question mark, i-transfer natin sa kabila. So, magiging positive siya. Okay? Ito namang si positive 15, kapag i-transfer natin yan, pang minus na siya sa 44. Okay? 44 minus 15 equals yung question mark natin.
44 minus 15, this is 29. So therefore, yung hinahanap natin dito ay itong letter B. Isa pang paraan, doon tayo sa mga choices. Okay. Alin kaya sa mga choices ang i-minus natin sa 44 na ang sagot ay 15? So, kung itong si 29, i-minus natin sa 44. 44 minus 29, and this is exactly equal to 15. So, therefore, yung sagot natin 29 ay tama. Next, number 5. Mag-minus lang naman tayo dito. This is 87 minus 35. So, madali lang siya. Wala na tayong i-transfer dito. And this is equal to 52. So, ito na yung value nitong question mark na saan ba si 52? Letter E. Next, number 6. Number 6, si 54 minus 32 equals 25. Bali, ilan kaya yung minus natin sa 25 para mag-i-equal itong dalawa? 54 minus 32, and this is 22. So ngayon, anong mangyayari dito sa 25 natin? So ganun pa rin yung style natin kanina na itong minus na question mark, i-transfer natin sa kabila. Pag ma-transfer na yan, mawala na yung minus sign, so question mark na lang. And then, kopyahin si 25. Ito namang si positive 22, since positive siya, dyan, kapag ma-transfer, pang minus na siya dito sa kabila. So, we have 25 minus 22, and this is 3. Yan na yung value nitong question mark. So, ito na yung hinahanap natin, 3. In other words, pwede namang ganito, okay, sa pangparaan bale. So, nag-minus na tayo dito sa 54. 54 minus 32, and that is equal to 22. Hanap lang tayo sa choices kung ano bang i-minus natin sa 25 para maging equal sila, para maging 22. And that is 3. So, 25 minus 3, and this is 22. So, equal na sila. Yung sagot nating 3 ay tama. Number 7. Mag-multiply lang naman tayo. 7 times 8, and this is 56. 56, letter B. Next, number 8. 5, ano kaya ang i-multiply natin dito para ang sagot ay 45? Isa sa paraan, hanapin lang natin sa choices kung alin ba dyan ang pwede natin i-multiply sa 5 para maging 45. At isa pa, since itong si 5 ay pang-multiply dito sa question mark na hinahanap natin, ibig sabihin, pang-divide siya pagdating dito sa kabila. In other words, mag-divide ng 5 to both sides para makancel yan siya. Yung question mark na lang ang matitira. Now, 45 divided by 5, and that is equal to 9. So, therefore, ang hinahanap natin ay itong 9. Next. Mag-multiply lang tayo dito sa 17. I-multiply lang ng 3. So, therefore, ang sagot dito ay 51. Next, number 10. Mag-divide lang din tayo. So, we have 140 na i-divide natin sa 35. Ilang 35 ba sa 140? That is 4. 35 times 4, and this is exactly 140. So, therefore, ang sagot dito ay itong 4. Next, number 11. Now, we have 28. I-divide dito sa question mark, which is hanapin natin sa choices na ang sagot ay 7. Isa sa paraan ay hanapin natin sa choices kung alin ba dyan ang pwede natin i-divide sa 28 para ang sagot ay 7. Otherwise, since itong si question mark ay pang-divide sa 28, i-transfer natin sa kabila, which is pang-multiply na siya dito sa 7. Pero baliktaran tayo. Ito namang si 7, okay? Since pang-multiply siya sa ating question mark, o yung question mark natin pwede naman natin gawing yung, ganito ba, 28 na i-divide natin sa variable n equals 7. Since itong si n, yung variable natin ay pang-divide sa 28, pang-multiply na siya pagdating dito sa kabila.
ni 7. Now, since si 7 naman ay pang-multiply dyan, pang-divide na siya dito sa 28. In other words, mag-divide tayo 7 to both sides para makancel yan siya. Now, 28 divided by 7 and this is equal to 4. So, ang sagot dito ay 4. Now, kung balikan naman natin, ganun lang din yung process natin. So, yung 28 natin, itong si 7, since pang-multiply siya sa ating question mark, pang-divide na siya dito sa 28. 28 divided by 7 and that is 4. So, yung question mark na hinahanap natin ay 4. Next, number 12. Mag-divide lang din tayo. So, ilang 100 ba? So, 150. Or, ganito ang gagawin natin. 150 divided by 100. Since 100 lang naman yung pang-divide, so, since itong nasa denominator natin ay 100, pag 100 lang ha, tapos meron tayong dalawang 0. So, yung decimal natin ay i-move natin twice to the left side. So, therefore, this is 1.5. So, therefore, ito na yung sagot. Letter B, 1.5. Next, number 13. Si number 13, and by the way, ito ay, ano ba to? 3/5. Na i-multiply dito sa question mark equals, ito ay 2/5. No, kaya ang value nito. Then, sa number 14, ito ay 1/4 plus dito sa question mark. And this is equal to 3/4. At itong number 15, this is 2 and 3/5. Mag-minus lang naman tayo dito, 4 and 4/5. So anyway, kung napanood nyo ito sa ating FB page na Free Reviewers managed by Lunalyn, sana meron na kayong naunang sagot dito sa ating 13, 14 at 15. So, anong meron dito? We have, again, 3/5. Na multiply natin sa question mark or yung hinahanap natin. And this is equal to 2/5. Para mahanap natin yung value nitong question mark, itong si 3/5, since pang-multiply siya sa question mark, kapag matransfer natin sa kabila, pang-divide na siya dito sa 2/5 natin, pang-divide na yan. Now, huwag kalimutan ang division of fractions. So, kopyahin na lang itong question mark dyan. Kopyahin si 2/5. Ang division maging multiplication. Reciprocal nito or baliktaran, that is 5/3. Baliktaran lang naman. Now, sa multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator, which is equal to 10/15. Tapos, ang greatest common factor nito ay 5. So, 10 divided by 5 and that is 2. 15 divided by 5 and that is 3. Diba? Ang sagot nito ay 2/3. Now, meron namang ganito na style. May 5 sa taas, 5 sa baba. I-cancel lang natin yan. No need na natin gawin ito. So, ang sagot dito ay 2/3. Yan na yung question mark. Ito na yung hinahanap natin, yung 2/3. Next, number 14. Addition tayo. So, we have 1/4. Tapos, yung hanapin natin. Ang maganda lang dito ay pwede naman nating hanapin sa choices kung ano yung pang-add natin sa 1/4 para ang sagot ay 3/4. Now, para mahanap natin yung value ni question mark dito, itong si 1/4, since pang-add siya dyan, kapag matransfer ay pang-minus na siya dito sa 3/4 natin. Now, subtraction of fraction, kopyahin lang yung 4 na denominator, yung numerator natin ay 3 minus 1 and this is 2. So, ito na yung value ni question mark. Now, si 2/4 ay masimplify natin yan by finding the greatest common factor, which is 2. 2 divided by 2 and that is 1. 4 divided by 2 and this is 2. So, ang sagot dito ay 1/2. Nasaan na si 1/2? Itong letter D. By the way, naalala ko lang, hindi ko sinali dito sa number 13. Okay, nung nag-transfer tayo sa 3/5, which is pang-multiply siya dyan sa unang grupo, kapag matransfer, pang-divide na siya dito sa
kabila. Meron naman tayong ibang paraan dyan na instead na mag-divide ka pa, pwede namang idirekta mo ng i-multiply itong si 3/5. Idirekta mo siyang i-multiply dito, pero doon ka na sa reciprocal nito. So, ganun pa rin yung question mark para makuha natin yung value niyan. I-cancel lang natin yung 5 sa taas, 5 sa baba. So, ang sagot ay 2/3. O, diba? Binalikan ko lang. Naalala ko lang siya. So, ngayon, dito sa number 14, tapos na tayo, which is equal to 1/2. Dito tayo sa number 15. So, we have 2 and 3/5. Hindi ko masyadong klaro siya. Tapos, minus 4/5. Sa subtraction of fraction at mayroon tayong mixed numbers, unahin natin yung mga fractions. Na wala tayong problema kasi yung mga denominators natin dito ay parihong 5. Diba? Kopyahin lang natin yung denominator na 5. Importante kasi sa addition and subtraction of fractions, kailangan pariho yung mga denominator. Now, ngayon ang problema natin yung numerator kasi we have 3 minus 4. Hindi tayo mag-negative dyan kasi kung tutuusin, mas malaki ito kaysa dito sa 4/5. So, ang gagawin natin, para hindi tayo mag-negative dyan, mag-borrow tayo dito sa 2. So, anong mangyayari dito sa fraction natin na 3/5? Ang mangyayari dito ay 8/5 tapos si 2 magiging 1. Ma'am, bakit naging 8/5 na yan? Dahan-dahanin natin. Si 3/5 natin, okay, yung 3/5 na yan. Mag-borrow tayo ng isa, ada natin ng isa yan. Mag-borrow tayo ng isa dito sa whole number natin. So, ano ba yung i-borrow natin na isa? 1. Para ma-add natin yan sa fraction natin na 3/5, yung 1 ay gawin nating 5/5. Ma'am, pwede ba yung maging 1/1 or 2/2, 6/6? Pwede pa rin, pero kailangan kasi pareho yung denominator. Kaya 5/5, which is equal to 1. Any number na i-divide natin sa the same number that is equal to 1, so 5 ang gamitin natin kasi yan yung denominator natin dito sa 3/5. So, kopyahin lang si 5, yung numerator natin, 3 plus 5, and that is 8. Kaya, 8/5. So, mag-proceed na tayo ha. Ito ay i-minus natin sa 4/5. Subtraction of fraction. Kopyahin yung 5 na denominator, yung numerator. 8 minus 4 and this is 4 at kopyahin si 1. Therefore, ang sagot dito ay 1 4/5. Nasaan ba yan? Ito yata ang 1 4/5. Now, ngayon, paki-comment na lang kung baka meron akong namaling mga numbers dito. Paki-comment na lang and all I hope na meron kayong naintindihan sa videong ito. Thank you and God bless.